Amen. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa. Ang Diyos po natin ay mabuti at sapat po ang biyaya sa bawat araw-araw. Nandito po ngayon tayo sa DFC Taiwan sa pangunguna ng Pastora Never. Nandito po tayo sa DFC Liu Ying. At bago po tayo magsimula, tayo muna po ay umawit sa Panginoon. Sabi po sa Efeso chapter 5 verse 20. Sabi po dito, lagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Sige po, tayo muna po umawit sa Panginoon. O Diyos, salamat sa inyo. Hallelujah. Salamat sa iyo, yes Lord, sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman, hindi ako iiwanan, bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Mula sa simula, O Diyos, salamat sa iyo, yes Lord, sa biyaya at habag, sa kaligtasang taglay ko, sa pangakong kailanman, hindi ako iiwanan, bilang tugon, dalangin ko'y pakinggan. Katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. Puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin nyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. For the last time, puspusin ninyo ako, punuin ninyo ako ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Akayin nyo ako sa landas ng katotohanan at gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. At gamitin sa inyong kalwalhatian. Hallelujah, Lord. We thank you, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Ama namin na sa langit, sa tayong pangalan ng Jesus, kami po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, sa kalakasan na ibinibigay niyo sa amin, Panginoon. Salamat po, O Lord Ama, sa umagang ito. Dalangin namin, Panginoon. Patuloy niyo kami, Panginoon, na samahan ng iyong Holy Spirit, O Lord. Sa kahit saan man nagdako, Panginoon, na naroon ang bawat isa, O Lord. Dalangin namin, Panginoon, kayo ang makita, Panginoon. Sa devotion ito, Panginoon, kayo ang maranasan. Maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba din ang dakila. Ito po nga sa aming dalangin, sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ngayon po, dadako po tayo sa salita po ng
Panginoon at pangunahan po tayo ni Brother Jude. Amen. Purihin po ang Panginoon. Amen. Isang pinagpalang umaga po sa lahat at sa Panginoon, purihin po ang Diyos sa pagkakataon na minsan pa ay mabigyan ng pagkakataong magamit sa kanyang mga salita. At purihin po ang Panginoon bago po ang lahat, may pagbukasan po kayo sa akin sa aklat po ng Korinto. Sa aklat po ng unang Korinto, chapter 1, verse 31. Amen po. Sa aklat po ng unang Korinto, chapter 1, verse 31, sinasabi dito, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay pagmalaki ang Panginoon. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Tayong lahat po yumukot manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Aming Ama, aming Diyos, Diyos na mabuti, banal, Diyos na mahabagin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Sa pagkakataon, Panginoon, na kami yung binigyan ng panibagong buhay, O Diyos. At hayaan niyo, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon, kayo pong patuloy naming itaas, Panginoon, at gaya niyong masalita. Kung meron mo kaming sasabihin, Panginoon, ay wala kami ibang sasabihin kundi ang kabutihan niyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat din po ako sa umagang ito na inyong binigyan ng pagkakataon, O Diyos, na magamit sa inyong basan. At hayaan niyo, O Diyos, kayo lamang ang patuloy na makita, O Diyos, at kayong patuloy na mangusap sa bawat isa, Panginoon. Maging sa akin, O Diyos, patuloy niyo lamang gamitin ang aking buhay, Panginoon, at hindi ang aking mga kahinaan, O Diyos, sa makita, kundi ang inyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, O Diyos, patuloy po naming dinadalangin inyong pagsama, Panginoon, sa umagang ito. Dahil tunay, Panginoon, na wala akong kakayanan, Panginoon, na maghayag ng inyong mga salita, malibang kayo sumama, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po kayo, Panginoon. Hayaan niyo pong patuloy niyo kaming katagpuin sa umagang ito, O Diyos. Maraming salamat po, Ama. Kayo pong patuloy na mataas sa aming mga buhay at madakila. Ito po ang aming samot dalangin ng may pasasalamat sa pangalan ng anak na si Jesus at sa tulong ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. At isang mabuting bagay po na nandito po tayo sa umagang ito para mag-aral ng kanyang mga salita. At di na rin naman po ako magpapakahaba-haba dahil simple lang po ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito na ibinigay sa atin sa umagang ito. Na katulad ng sabi dito sa unang Korinto, chapter 1, verse 31, kung meron man tayong ipagmamalaki, yun na yung ginawa ng Panginoon. Kung meron man tayong sasabihin, yun na yung ginawa ng Panginoon. Hindi, dahil kung mapapansin niyo po ngayon sa panahon natin ito, minsan mas nakikita na yung galing kaysa dun sa ginagawa ng Panginoon, kaysa dun sa nagawa ng Panginoon o ginawa ng Panginoon. Minsan mas napapansin pa ng mga tao yung talento, mas hinahanap ng tao yung kakayanan ng isang tao. Kumbaga, mas pinapansin pa nila kung ano yung kayang gawin ng isang tao. Mas hinahanap. Ngayon sa umagang ito, minsan, simple lang ang mensahe ng Panginoon sa umagang ito. Huwag nating hanapin yung kakayanan ng tao kung paano siya gumawa. Ang nais ng Panginoon ay makita natin kung paano siya gumawa, hindi ang tao kung paano gumawa. At ano ba yung ginawa ng Panginoon? Ginawa ng Panginoon na sa ating buhay, iniligtas tayo mula dun sa putik ng kasalanan tungo dun at tayo iniahon niya at binisan ng kabanalan. At kung mapapansin niyo po sa Efeso, sinasabi doon ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso, naligtas tayo dahil sa ating mga pananampalataya at hindi sa ating mga mabubuting gawa. At kung minsan, yun po yung pansinin natin, minsan mapapansin nyo marami ng mga preacher ngayon na ang hinahanap ay yung kakayanan ng isang tao. Kumbaga, hinahanap nila kung kaya bang tumayo ng tao, kung kaya bang mangusap, magpahayag ng tao, kaya bang maano yung tao. Pero pansinin po natin ang inaano ng Panginoon kung babasahin po natin sa unang Korinto chapter 20 kung babasahin po natin sa unang Korinto po chapter 1 verse 25, sinasabi dito, sapagkat ang kahangalan ng Diyos ay higit na matalino kaysa mga tao, at ang kahinaan ng Diyos ay higit na malakas kaysa sa mga tao. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, kakauntisin niyo ang matatalino ayon sa pamantayan ng tao, at hindi marami ang makapangyarihan, hindi marami ang isinilang na marangal. Sinasabi dito, kakaunti ang tinawag na matatalino sa pamantayan ng tao. Kasi bakit? Maging katulad ng kwento ni David, nung pinili siya, hindi naman siya pinili dahil kumbaga nung si Samuel ay mag-a-anoint na isang hari, nung
nung ano pa lang, nung unang kapatid pa lang ni David na nakita niya, sabi niya agad, eto na 'yon. Matipuno, kumbaga may katawan, makikita mo malakas. Sabi niya agad, eto na 'yon. Pero sabi ng Panginoon, hindi yan yung pipiliin ko. Kasi bakit ako, kapatid? Mga kapatid, ang Panginoon, kung tayo tumitingin sa panlabas, ang Panginoon naman ang tinitingnan ng puso, ang panloob, kung paano ba namuhay yung isang tao. At kung papansinin niyo dito sa 27, sinasabi dito, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kangalan sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang matatalino. At pinili ng Diyos ang mga bagay na mahina sa sanlibutan upang kanyang hiyain ang malalakas. Amen. Pinipili ng Diyos kung minsan yung mga walang kakayanan para makita natin na hindi talaga sa ating galing, na hindi talaga sa ating talento o sa anuman ating kayang gawin. Kung minsan, kasi minsan napapansin nyo po, pagka kaya mo gumawa dyan, kumbaga parang ikaw ang naaangat, pero sa umagang ito, ang pag-aaral natin sa umagang ito, lahat ng kapurihan ay ibigay natin sa Panginoon. Kasi minsan, dahil sa galing ng tao, natatakpan na at hindi na naibibigay sa Diyos yung papuri. Kung minsan sa tao na naibibigay, kumbaga, ang galing mo namang galing mo mag-share, ang galing mo gano'n. Ang kapatid, minsan kailangan nating maging aware din sa gano'n na lahat ng kung anong meron tayo ay galing lang din sa Panginoon. Binigyan lang din tayo ng Panginoon ng pagkakataon na magamit. At sabi dito sa 28, pinili ng Diyos ang mga bagay na mabababa at hinahamak na sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. Amen. Mas pinipili ng Diyos yung mga bagay na, kung papansinin niyo po, ang Diyos kung pumili siya minsan, salungat dun sa kung paano tayo pumili bilang tao. Kasi sabi nga, ang kaisipan ng Diyos ay malawak, hindi natin kayang arukin. At sabi dito, upang walang sino man ang magmalaki sa harapan ng Diyos. Kasi bakit? Kasi minsan dahil sa galing, nagiging mayabang ang tao. Dahil sa may kakayanan, nagiging hindi mo na maturuan ang isang tao. Kumbaga, dahil sa kaya niya namang gumawa at merong talento, ano mga kapatid, kung sa talento lang titingin ang Diyos, kung sa talento lang ng tao, maliligtas ang tao, maraming hindi maliligtas dahil bakit? Hindi naman lahat pinagpala, hindi naman lahat biniyayaan na maging talentado. Pero bakit marami kasi sabi nga doon, ang kaligtasan hindi naman sa paggawa, ang kaligtasan kung manampalataya ka sa Panginoon, pag pinasanampalatayanan mo yung Panginoon. At kung mapapansin niyo po sa Lumang Tipan, merong kwento doon yung kay Gideon, nung sila nakikipaglaban sa mga Midianita. Ba't nagkaganon? Sa dami nila, pero ang natira 300 na lang. Kasi nagkaroon ng kaisipan ng na pagka nagtagumpay sila doon sa dami ng bilang nila, baka isipin nila na dahil marami sila kaya nanalo sila. Kaya ang ginawa ng Panginoon, iniwan niya yung mga pinaka-wala talaga sa lahat. Kumbaga yung walang kakayanan, wala. At ano nga ginawa? Tumutugtog nga lang. Mga ganong tagpo sa Lumang Tipan na mapapansin nyo. Wala silang ginagawa, mga tumutugtog lang. Pero bakit sila nananalo? Dahil ang kasama nila ang Diyos. At ang lumalaban talaga ang Diyos. Sabi nga sa Exodus, manatili lamang tayo sa Panginoon at hayaan natin ang Diyos na makipaglaban. Kasi tungkulin ng Diyos ang tayo eh. At para naman mangyari yon, sinasabi din sa John 15, manatili tayo sa Kanya at mananatili siya sa atin. At wala tayong magiging bunga malibang nakakabit tayo sa ganoon sa puno. Ganoon din naman kayo, hindi makakapumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Naisipaunawa ng Panginoon sa umagang ito na wala talaga tayong kakayanan malibang samahan tayo ng Diyos. At sa umagang ito, ang lang din po, nais ko na din mag-share kung paano gumawa ang Panginoon sa buhay ko. Ang totoo mga kapatid, biyaya ng Panginoon na sa umagang ito makapagsalita sa inyo. At ang totoo, wala po akong kakayanan at isa lang din akong hamak na walang alam, walang pero sa biyaya ng Panginoon, narito po ako sa inyong harapan para maghayag kung naisipaunawa ng Diyos na hindi siya pumipili ng mga galing, hindi niya hinahanap yung mga galing, hinahanap niya yung handang sumunod sa Kanya. Kasi sinasabi doon, hindi mo kayang pagtakpan ng mga gawa mo yung kasalanan mo. Kumbaga, kasi minsan nangyayari na mapapansin niyo sa mga churches, masakit mang isipin, masakit tanggapin kung na minsan nangyayari sa church ngayon dahil sa galing natin, hindi na natin napapahalagahan
At hindi na natin naaano yung pagsama ng Panginoon na dahil sa galing natin, minsan tumatayo na lang tayo nang wala ng pagsama ng Panginoon, kumbaga wala ka ng paghingi ng pagsama ng Panginoon dahil minsan na aano ng tao dahil kaya ko naman. Kumbaga minsan dahil sa mga kakayanan ng tao, nagiging mayabang ang tao. At ang pinakaayaw ng Diyos, yung pagiging mayabang, yung pagiging palalo. Kung mapapansin niyo si Satanas, bakit siya bumagsak? Bakit? Kasi nagkaroon siya ng kaisipan na higitan ng Diyos kasi biruin niyo ba naman, siya mag-isa kaya niya nang takpan yung kalulatian ng Diyos, pero libu-libong mga anghel ang kailangan magsama-sama para matakpan yung kalulatian ng Diyos. Nagkaroon siya ng kakayanan ngayon na, ay hindi, kaya ko lang, kaya siya bumagsak, kaya siya nawala sa piling ng Panginoon kasi meron siyang na pride. Kung sa atin po may pride tayo, malamang sa malamang wala rin tayong hindi rin tayo kakawaan ng Panginoon. At meron nga akong pinakapaboritong na talinghaga dun sa Lucas, yung sa isang sa Pariseo at dun sa isang maniningil ng buwis. Kung mapapansin niyo po doon, nagkaroon sila ng prayer. Merong prayer yung Pariseo, kaya lang mali yung nagiging prayer niya. Naging mapagmataas siya sa Panginoon. Parang kumbaga kung uunawain natin yung prayer niya, para bagang sinusumbat niya pa sa Panginoon na gantong ginagawa ko. Ang hindi niya nakita, biyaya ng Panginoon kung bakit nakagawa siya ng ganon. Pero samantalang yung isa, dahil nga sa makasalanan, anong nangyari? Hingi lang siya ng hingi ng patawad sa Panginoon. Pero purihin ng Panginoon, ang kinalugdan pa yung humihingi ng kapatawaran sa Panginoon, hindi yung mga gumagawa para sa Panginoon. Na masakit pong ipin kasi kung iisipin mo, Pariseo na yun eh. Dapat nga yun yung kalugdan ng Panginoon. Pariseo na yun. Kaya lang, ang Diyos niya kasi hindi naman kasi nakabase dun sa mga ginagawa natin. At hindi naman siya nakabase dun sa kung anong kakayanan natin. Ang tinitingnan ng Panginoon, kung meron ba tayong pusong handang magpasakop sa Panginoon, handang sumunod sa Panginoon, at handang magsisi para sa Panginoon. Yun po yung tinitingnan ng Diyos, hindi po yung ating mga kakayanan, ating mga talento. Dahil kung sa talento lang po, wala po ako sa inyong harapan ngayon dahil biyaya lang po talaga ng Panginoon. Ang totoo, wala po akong kakayanan, wala pong pero kagaya nga ng sinasabi, kung meron man tayong pagmalaki na natin yung ginawa ng Panginoon. Ngayon sa umagang ito, nais ko pong ipahayag sa inyo kung paano ako kinatagpo ng Panginoon din, kung paano gumawa ang Panginoon sa buhay ko. Minsan po may nangyari sa aking buhay na naging dahil nga sa yabang ng tao, nakakalimutan natin na ang Diyos, hindi naman siya nakatingin dun sa kaya natin gawin. Dumating po ako sa tagpong minsan na nag-church naman ako lagi, kaya lang nagkaroon ako ng maling puso, maling kaisipan. Kumbaga, gumagawa na lang ako pagkatapos kong gumawa, bumabalik ako sa aking buhay dati. At dumating sa tagpo na pinalo ko ng Panginoon dahil sa aking katigasan ng puso at sa aking katigasan, dumating sa tagpo na pinalo ko ng Panginoon at doon ko naunawaan na hindi mo pala po pwedeng ipagtakpan ng mga gawa mo yung mga kasalanan. Dumating po ako sa tagpo na pinalo ako ng Panginoon at doon ko na-realize at doon ko naunawaan talaga, sabi ko sa Panginoon, nung nangyari yung tagpong yon, wala na akong ibang naisip kundi humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Dahil bakit? Dahil talagang alam ko sa sarili ko na nagkulang ako, nagkamali ako dahil mas pinipili ko at nagkaroon ako ng kayabangan sa pag-iisip na nandun naman ako sa church, na gumagawa naman ako para sa Panginoon. Kaya lang, tinuruan ako ng Panginoon dahil nagiging mali na yung puso ko. At sabi nga sa Jeremias, yung puso ng tao yung pinakamadaya sa lahat. Walang nakakaalam nito maliban sa Panginoon. At kung mapapansin niyo po, ang Panginoon talaga, pag pumipili siya, hindi talaga siya nakatingin dun sa natin eh. Kumbaga, dahil kung galing lang talaga yung pag-uusapan, marami pong hindi maliligtas sa atin dahil hindi naman lahat pinagpala sa mga talento eh. Hindi naman lahat pinagpala dun sa galing kung paano May kanya-kanya po tayong may kanya-kanyang biyaya ang Panginoon sa bawat isa kung paano tayo magagamit sa kanyang ubasan. Ngayon, kung magpapagalingan, masakit lang pong isipin kasi minsan, mapapansin niyo po sa mga churches, pagalingan na lang yung nangyayari. Wala na yung desire ng pagsama ng Panginoon. Kumbaga, ang nakikita na lang yung tao. Kaya nga, yung pinapaalala na tayo ngayon ng Panginoon sa umagang ito, na kung meron man tayong ipagmamalaki, yun na ang Panginoon. Huwag po nating isipin na dahil sa atin, kaya lumalago, kaya nangyayari yung mga ganto ganyan sa isang simbahan. Dahil masakit pong isipin, ngayon talaga,
mapapansin mo, pagalingan na yung mga preacher. At pagalingan na yung kung paano maghayag. At mapapansin nyo po ngayon sa panahon nito, sa sobrang galing nila, minsan nababaluktot na nila yung salita ng Panginoon. Yun po yung nakakalungkot doon. Na sa sobrang talino baga, inaano na nila, sabi sa salita ng Panginoon, wala na tayong papalitan, wala tayong dadagdagan, hindi natin babawasan. Pero ngayon mapapansin nyo, dahil sa sobrang talino, sa galing, nagiging ang nangyayari, sila ngayon yung mga na doon sa ipinahayag ng mga propeta na sa mga huling panahon, darating talaga yung mga false teaching. Makikita nyo, hayagan. Yun yung nangyayari ngayon. Dahil bakit? Kasi sa galing nila Kasi sa talino nila. Kung mapapansin nyo, minsan ang isang tao pagka matalino, hindi mo pwedeng turuan. Yun po yung ayaw ng Panginoon, yung hindi pwedeng turuan. At yun po yung ayaw ng Panginoon. Kumbaga dahil sa kaya naman nilang gumawa, okay na kahit wala ang Panginoon. Kahit na mababaluktot nila ang salita ng Panginoon. Yun po yung ayaw ng Panginoon na mangyari sa atin sa umagang ito. Dahil sabi niya sa Zacarias, hindi sa ating lakas o kapangyarihan, kundi sa banal na espiritu, sabi ng Panginoon. Hindi po tayo magtatagumpay dahil sa mayroon tayong kakayanan, kasi minsan ang iniisip ng tao pagka mayaman ka, magtatagumpay ka. Hindi po. Ang totoo, biyaya ng Panginoon pag nakapagtagumpay ka. Ngayon, kung nagtagumpay ka, pagpasalamat mo sa Panginoon ngayon yan, hindi yung kasi, at meron din po akong naano dati na isang, nung ako pinag-Facebook, isang share lang po siya na sabi niya, hindi ka, nagtagumpay ka, hindi naman dahil sa Panginoon, dahil sa mga ginagawa mo. Nakakalungkot ang isipin kasi minsan, na ang tao pag nagtatagumpay, kinakalimutan nila yung kung bakit sila nagtagumpay. Kinakalimutan nila kung bakit sila pinagtagumpay. Ang totoo, ang Diyos talaga ang tumutulong sa atin bakit tayo nagtatagumpay. Yun po yung nakakalungkot minsan, dahil ang tao pagka hinayaan ng Diyos na ang tao mawalan, marunong lumapit sa Panginoon Marunong mag-ayuno, kumbaga, merong kababaan. Pero minsan ang tao pagka nagtagumpay na, doon na nawawala yung kababaan ng kanilang mga puso. Kumbaga, dahil sa meron naman silang kakayanan, nagiging mapagmataas na. Yun po yung inaano sa atin ng Panginoon na iwasan natin yung ganon. Dahil tandaan niyo po, wala pong papasok sa langit na mayabang. Kasi, bakit ko po nasabi walang papasok sa langit na mayabang? Si Satan nagmayabang, bumagsak Paano pa kaya tayo sabi nga sa Salmo, ano ba tayong tao para alalahanin ng Diyos? Sino ba tayo para kalingain ng Diyos? Kumbaga, wala talaga tayong magagawa kung wala ang Panginoon. At kung babasahin niyo po dito sa Efeso, ito yung inaano ng Panginoon sa atin. Sapagkat, Efeso chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Verse 9, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmalaki. Amen. Hindi sa pamamagitan kung paano tayo gumawa. Kung masikap ka, maagap kang gumawa sa church, hindi dahil doon kaya ka naligtas, dahil sa biyaya ng Panginoon. At sa verse 10, ito po yung sinasabi dito, sapagkat tayo ay kanyang pinakamahusay na gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa na siya nating lakaran. Amen. Kumbaga sinasabi dito, wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon kundi yung biyaya lamang ng Panginoon. At ngayon bilang biniyayaan ng Panginoon sa verse 10, sinasabi dito, wala tayong pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa na siya nating lakaran. Ano ba yung inihanda ng Panginoon sa atin? Yung lumakad tayo kagaya ng Panginoong Hesus, kung paano siya namuhay dito sa mundo. Kung paano siya, nung pumarito siya sa mundo. Mga kapatid, hindi po exempted yon kasi alam ng Panginoon yon. Dinanas niya yung pagiging tao. At kung titingnan natin, minsan talaga mas nakikita natin yung kahinaan natin. Pero purihin po ang Panginoon kasi pinapaunawa ng Panginoon na huwag tayong mamuhay sa ating mga sarili. Dahil kung mamumuhay tayo sa ating mga sarili, sa ating mga lakas, ay talaga manghihina tayo. Wala tayong kakayanan. Pero purihin po ang Panginoon dahil pinapaunawa ng Panginoon na wala tayong kakayanan, malibang ang Diyos ay nasa atin. Malibang samahan tayo ng Diyos. At ang pinakamabuti po na maging natin lagi, yung alam mo, napansin ko sa isang Kristiyano kaya siya nagtatagumpay. Kasi meron siyang desire na laging ang Diyos yung manguna sa kanya. Ang Diyos yung laging
ang Diyos yung laging mapapurihan sa kabuhay niya. Marami na po akong inabutan na hindi naman sa pag-aano, pero marami na po akong inabutan ng mga talentadong tao, mga may kakayanan. Pero isa po ang nakita ko sa ano ng Panginoon na dahilan talaga sa biyaya ng Panginoon. Kasi bakit po? Isang patotoo, nung ako po'y nagpasimula sa Panginoon, ang dami kong inabutan ng mga magagaling. Pero bakit ngayon wala na? Kasi bakit? Ang Panginoon talaga hindi naman talaga siya nag-aano ng galing ng tao. Dahil lang totoo, hindi kailangan ng Diyos yung papuri natin. Dahil mananatili siyang Diyos kahit wala tayo. Pero tayo, pag walang Diyos, wala tayo. At doon ko nakita, doon ipinanawa sa akin ng Panginoon na hindi lang talaga sa galing o anumang kakayanan ng isang tao, kaya siya maliligtas. At yun yung ipinagpapasalamat ko sa Panginoon na minsan, dahil nagkaroon din po ako ng desire na magkaroon ng ganyang mga talento, mga gamit, may kakayanan na gumawa sa Panginoon. Pero isa pong pinaunawa sa akin ng Panginoon na kung magkaroon ka man yan, kaya hindi ko pinahihintulot ang magkaroon ka niyan dahil yayabang ka. Sabi ko ako sa Panginoon, bakit? Gusto ko lang naman tumugtog. Gusto ko lang, sabi ng Panginoon, hindi na. Gagamitin kita sa ibang bagay, hindi dyan. Ngayon, kung isipin mo, ang Diyos hindi naman madamot Kaya niyang ibigay. Yung anak niya nga, naibigay niya Yung mismong anak niya, naibigay niya para sa ating mga makasalanan Ngayon, yung mga ganong bagay, kayang ibigay ng Diyos yon. Pero bakit minsan hindi pinahihintulutan ng Diyos na mapasa atin yung mga desire natin? Kasi alam kasi ng Diyos yung ikabubuti para sa atin. Ngayon, ngayon minsan, ang tao nagtatampo pa pag hindi niya nakuha yung gusto niya. Excuse me po. Nagtatampo pa. Pero kasi, kung unawain mo, ang kaisipan ng Diyos ay napakalayo sa kaisipan ng tao. Kung tayo nga, pag pumili, titingnan na natin yung may kakayanan, yung marunong, magagaling. Pero ang Diyos hindi. Ang gusto ng Diyos, yung mga walang alam Para bakit? Hiyain yung mga marunong. Kasi minsan, yun na nga yung nangyayari. Ayaw ng Diyos na kasi ano siya kumbaga, ayaw niya yung magkaroon ng yabang sa ating mga puso. Kasi pagka nagkaroon tayo ng yabang, matik yun, si Satan makakapasok agad sa atin. At isa yung dulo nun, kapahamakan, pag si Satan na yung namuhay sa atin, yung nakapasok sa atin. Kaya ngayon, pinapaalalahanan po tayo ng Diyos na hindi dahil sa ating mga gawa, it is a grace through faith and not by good works, kaya tayo naligtas. At purihin po ang Panginoon sa umagang ito. Ngayon dito po ako magtatapos sa aklat po ng mga ngaral. Sa Ecclesiastes o mga ngaral, Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14. Dito po magtatapos. At minsan kung nung sa devotion ng Pastor Paul na nung binuklat niya tong aklat nito, sinabi niya doon, pinakamatalinong tao na yung handang sumunod lalong higit sa salita ng Diyos. Biruin niyo, pinakamatalinong tao na yung sumusunod sa Panginoon. At sabi din ng kanyang kapatid, si Pastor Joseph, there's no regret in serving to the Lord. Kasi mapapansin niyo po dito sa verse 13-14, babasahin po natin. Sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13 to 14, sabi po dito, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig, matakot ka sa Diyos, at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang katungkulan ng tao. Amen. Wala tayong ibang katungkulan kundi sundin ang Panginoon, hindi para magmayabang sa Panginoon, para sabihin kung ano yung mga ginawa natin sa Panginoon. At verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa paghuhukom, pati ang bawat lihim na bagay, maging ito'y mabuti o masama. Amen. Tandaan po natin na lahat po ng ginagawa natin ay dadalisayin ng Panginoon sa pagdating ng mga huling panahon. Ngayon para siyang dadaan siya sa proseso, titingnan kung naging totoo ka ba dun sa paggawa mo o dahil lang sa yabang mo. Ganun po yung pinapaano dito sa atin ng Panginoon na hindi dahil sa ating kakayanan kaya tayo maliligtas, hindi dahil sa ating mga nagawa kaya tayo maliligtas, kundi dahil sa biyaya ng Panginoon. At purihin po ang Diyos, lagi po nating pakanasain yung sabi nga ni John, makalimutan na tayo, siya na yung maitaas, siya na yung mahayag. Ganun, magkaroon tayo ng pusong ganun na wag nating nasain na tayo laging makita ng mga tao. Mas nasain natin na makita talaga yung Diyos, hindi tayo. At purihin po ang Panginoon. Simple lang pong mensahe ng Panginoon sa umagang ito, pero purihin po ang Panginoon. Dahil pinapaalalahanan tayo ng Diyos na huwag tayong magmapuri sa ating mga sarili dahil ang totoo wala po tayong kakayanan kung sa sarili lamang po nating mga lakas o sa sarili nating galing. At purihin po ang Panginoon, tayong lahat po ay manalangin. Hallelujah.
Oh, hallelujah. Praise to Jesus. Hallelujah. Panginoon naming Diyos. Hallelujah. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, O Diyos, sa pagkakataon, Panginoon, makarinig ng inyong mga salita, O Diyos. At tunay, Panginoon, sa mga biyaya niyo lamang, Panginoon, kaya kami nakakapagpatuloy, kaya kami naliligtas, O Diyos. Hallelujah. At purihin kayo, Panginoon, sa umagang ito. At hayaan niyo nga, O Diyos, sa umagang ito ay kayo lamang, Panginoon, ang patuloy na mapapurihan sa aming mga buhay. At patawarin niyo kami, O Diyos, kung minsan nagkakaroon kami ng pusong mapagmataas, pusong mapagmayabang, Panginoon, dahil sa aming mga kakayanan, Panginoon. Patawarin niyo po kami, O Diyos, at hayaan niyo, O Diyos, na patuloy niyo kaming ibaba sa pinakamababang antas ng paglilingkod, Panginoon, at pagpapatuloy sa inyo, O Diyos. Hallelujah. At anumang paggawa ng kaaway, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi siya magtagumpay, O Diyos. Hallelujah. At hayaan niyo, O Diyos, na patuloy kaming makapamuhay sa inyong mga salita, Panginoon. At gina naman, O Diyos, pinagpapala ko po, O Diyos, ang aking mga kapatid sa umagang ito, maging sa morning live, Panginoon, sa aking mga kasama dito sa church, O Diyos. Pagpalain niyo po ang kanilang mga buhay at hayaan niyo, O Diyos, patuloy kaming maging tama sa inyo, Panginoon, yung aming mga hangarin, Panginoon, maging tama ang aming mga puso sa inyo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa pagkakataon na magamit niyo at patuloy, Panginoon, kayo pong mapapurihan sa buhay ng bawat isa, maging sa akin, O Diyos, ninyong ginamit, O Diyos. Alam ko, Panginoon, kayo pong patuloy na nakapangusap sa amin, O Diyos, at kung iisipin, Panginoon, kulang, ang daming kakulangan, Panginoon, pero hayaan niyo nga, O Diyos, O Banal na Espiritu, kayo pong patuloy na magpuno, Panginoon, kayo pong patuloy na magpahayag at magpaunawa sa bawat isa, at kayo pong, Panginoon, na patuloy na sumama, Panginoon, sa amin. Hallelujah. Pinagpapala ko po ang aking mga kapatid, Panginoon. Patuloy niyo po kami, Panginoon, palaguin sa aming pananampalataya sa inyo. Hallelujah. At hayaan niyo, O Diyos, patuloy kaming magtagumpay, Panginoon, dahil sa tulong at sa gabay niyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ganun din naman, O Diyos, sa aming tagapanguna, kina Pastor Never, sa kanyang buong pamilya. O Diyos, pinagpapala ko po sila, Panginoon, at ang iyong pabor, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan. At hayaan niyo, O Diyos, na patuloy niyo pa silang magamit sa inyong ubasan, Panginoon. Hallelujah. At patuloy pa kayong gumawa sa kanilang mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Purihin po kayo, O Diyos, at sa inyo po namin ibinabalik ang lahat, O Diyos, na papurit, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus, na aming sariling tagapagligtas. Amen. Amen po. Purihin po ang Panginoon.